Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. Let us continue reading the Diary of Saint Faustina on Diary Entry number 1077. During Holy Mass, the Directress of Novices, Sister Callista, played a beautiful hymn about the mercy of God. I then asked the Lord to give her a deeper knowledge of the abyss of this inconceivable mercy. Sa panahon ng banal na misa, ang direktres ng mga nobisyada, si Sister Callista, ay nagpatugtog ng magandang himig tungkol sa awa ng Diyos. Pagkatapos ay hiniling ko sa Panginoon na bigyan siya ng mas malalim na kaalaman sa hindi malirip na awa na ito. Many times, we would hear the Chaplet of the Divine Mercy played in song. Every day during 3 a.m., we would play as our entrance song or opening song different songs about the Divine Mercy. Iba-iba yan. And all these songs that we play are all composed of Father Joel. Marami tayong nilikha ng mga awitin na tungkol sa banal na awa. And whenever we hear these songs, dapat tumatatak sa ating puso yung mensahe ng mga awiting ito. Kahit yung chaplet, di po ba? Nilapatan na yan ng titik o ng musika. Ginawa ng musika na yan, ano? Maraming mga kapatid natin na kapag sa mga conferences, kapag inawit ito, mas nararamdaman nila yung awa ng Diyos. For example, dun sa AACOM, I remember one of the participants saying during the recap, nagustuhan nila kung yung pag-awit ng chaplet ng banal na awa, naiiyak sila, no? Kasi tinatamaan yung mga puso at kaluluwa nila. Kapag nasasaling ang ating damdamin ng awit tungkol sa banal na awa, ibig sabihin nun, una, maaaring meron tayong mga personal na mga kahilingan sa ating Panginoon na talagang niloloob natin na sana ibigay sa atin ng Panginoon. Maring matindi yung pinagdadaanan natin kaya nagiging emotional tayo. Pangalawa, maaari rin pag naririnig natin ang awiting ito tungkol sa banal na awa, maaring nakakapaloob tayo doon sa awa. Nagkakaroon tayo ng realization how unfathomable and indescribable, how immeasurable, nang hindi kayang sipatin, hindi kayang unawain ang awang ito. Basta malulunod na lamang tayo sa awang ito sapagkat hindi maaarok ang lalim. No? If it is an ocean, kumbaga ikukumpara ito sa mga karagatan, mas malaki pa ito sa karagatan na nag-exist sa ating mundo. So imagine mo nandun ka sa gitna ng Pacific Ocean. Nandun ka. Wala ka sa bangka, wala ka sa barko. Nandun ka, nakalubog ka sa tubig. Somehow you would feel drowned. No? Malulunod ka yung feeling mo at parang sipin mo mabubuhay pa ba ako dito. Kasi nga, napakalawak. Kahit pa ikaw ang pinakamagaling na swimmer, if you're in the deepest part of the ocean, palagay ko hindi mo kakayanin lumangoy pa, no? May hangganan yung skill mo sa paglangoy and you will not able to make it to the nearest land, no? If you are deeply immersed in this ocean. So, ganun din, kapag tayo nakalubog sa awa ng Diyos, malulunod din tayo, pero sasagipin tayo ng Panginoon sapagkat ang ibibigay lang sa ating tubig, no? Yung kumbaga that portion of the ocean
Hindi tayo ilalagay doon sa pinakamalalim, hindi tayo ilalagay doon sa alam niya na hindi natin kakayanin. Ang mga batis natin halimbawa ay bahagi ng tubig. Tubig pa rin ito at ito'y patungo sa karagatan. So, maaaring doon lamang tayo ilagay sa batis. Maaari ring ilagay tayo doon sa pangpang, doon sa shoreline, sa beaches, no? Langoy-langoy lang tayo doon. Abot ng paa natin. Hindi tayo nakakalubog. Kasi, especially ako, no? Hindi naman ako magaling maglangoy. Though I can float, di talaga ako pumupunta sa mga lugar, sa dagat, na lagpas sa akin, sa ulo, no? So hanggang doon lang sa abot ng paa ko. Pag hindi na yan abot ng paa ko at hindi na ako makakatayo na makakahinga, hindi na ako pupunta doon. So, malaga sa akin, nakalubog ako sa tubig. So the Lord will place us to that part of the water where we can swim, where we can breathe, where we can where we can survive. And even the best swimmer, the Lord will also put that person dun sa isang bahagi ng tubig na hanggang kaya lang niya. Kahit pa sabihin natin na magaling siyang maglangoy nga, no? Pero nandun naman siya sa gitna ng dagat, ng karagatan, at kailangan niyang tumawid ng milya-milya patungo sa lupa. Hindi rin niya kakayanin. May mga examples ng mga tumawid ng cross distances, no? Pero yung talagang sobrang layo, hindi nakakawala, no? May magbe-break ng record. Halimbawa, 20 kilometers, ibe-break yung 20 kilometers, magiging 20.5, mga ganon. But the limitation of man, hanggang doon lang talaga. And the Lord will put us in case, no? If we are in the middle of the ocean, na yung barkong sinasakyan natin, palubog, meron tayong life vest. Kaya nga may life vest ang mga in case of emergency, tayo ay lulutang lamang. So, kailangan ng support. Even the captain of the ship, huli siyang aalis ng barko, huli siyang mag-a-abandon ng kanyang ship. But kung wala ng life vest, wala. Tatalon siya. Hindi siya ano, no? Kasi siya yung kapitan. But if there's still a life vest, isusuot niya rin yun. And the Lord will provide the help that we need to live, to be saved, no? Maaring may dumaan na barko, maaring makita ng search and rescue team para mailigtas ang mga tao. Yun yung manifestation, pangalawang manifestation ng awa ng Diyos. That even if we are immersed in that ocean, lalo na kung ito ang karagatan ng awa, we will always find salvation. Maliligtas tayo sa karagatang yan ng awa ng Diyos. Gaano man yan kalalim. No? Kasi palalim ng palalim ang ating sinusuong. As we continue to trust in Jesus, as we continue to be faithful to the Trinity, as we continue our journey in the spiritual path, we are reaching deeper and deeper that portion or that part of the abyss of the mercy of God. No? Hindi natin maaarok hanggang sa kailaliman. Never. No human being, no soul will be able to comprehend it or to reach the very depths of that mercy of God. Pero, palalim tayo ng palalim. Mas nakikita natin at nauunawaan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa awa ng Diyos sa iba't ibang level. Pataas ang ating level. But never we be able to reach the highest. No, yung pinakasukdulan sapagkat walang hanggan eh. Walang hanggan ang awa ng Diyos. Pagsamasamahin pa ang lahat ng ating kaalaman, ang lahat ng ating pagsisikap, hindi pa rin natin
darating o maaabot ang kasukdulan nito. Sapagkat habang kinakailangan ng tao ang awa ng Diyos, lalo naman itong nag-e-expand, lalo itong lumalalim. Kung kaya, dahil ito ay patuloy na lumalalim, patuloy na nag-e-expand, it will not have a limit. No? Hindi magkakaroon ng hangganan. So again, every time we would play the song of the Divine Mercy, or every time you will hear the chaplet being chanted, may there be another level of knowledge or comprehension of the mercy of God na maabot natin. May we be able to reach another level of depth, no? Yung lalim of the mercy of God.